ng siniselebrate nila ang Passover, mahal na ang pagkain, no? A measure of wheat was sold for a talent. So first, where the pang of hunger that men would know the leader of their belt and sandals and the covering of their seed. Napakalaking tagutom ang naranasan nila sa loob ng Jerusalem kasi ginangat-ngat nila ang kanilang mga senturon at yung mga sandals nila kinakain nila dahil sa gutom. Kasi pag lalabas sila sa syudad, papatayin sila ng mga Romano, wala silang pagkain at tubig, kaya nga araw-araw maraming namamatay. Yun yung nangyayari. Kaya nga, kinakita ko sa inyo ang larawan dahil ito din ang larawan na mangyayari sa huling kapanahunan pag hindi tayo lalabas sa cities. Katulad sa warning na binibigay ng Panginoon sa 70 AD. Kung iba ka, ang nakasulat sa Matthew 24 at sa Lucas 21, dual fulfillment po yan. Natutupad sa 70 AD at mangyayari uli sa huling mga araw. No? Kung hindi tayo lalabas sa city sa panahon ng sandilo, sa panahon na i-implement ang no buying and selling, no? Sa mga hindi tumatanggap sa marka ng hayop, ay pag ipipersecute tayo, hindi tayo palalabasin sa city, papatayin tayo sa gutom. Hindi ka makabili ng pagkain, hindi ka makakalabas, anong mangyayari sa iyo? Papatayin ka, gigipitin ka. Sabi niya dito, great number of the people will steal out of night and gather wild plants. So, alam niyo yung ginagawa, kasi nasa loob sila ng Jerusalem, binutasan nila yung pader, tapos namunguha sila ng mga dahon para magkakaroon sila ng pangkain. No? At sabi niya dito, would steal out night to gather wild plants growing outside the city wall. Sabi niya, do many were seized and put to death with cruel torture, and open those who return in safety were robbed by what they had gleaned at so great peril. So, napapansin ninyo, peril din ang ginagamit, laking sakuna ang nangyayari sa kanila. Kung mayroon naman silang dahon, mga pagkain na makukuha, pagdating nila sa loob, inaagaw ng kanilang mga kasama. Ninanakaw ng kanilang mga kasama. No? Ito pa ang paglalarawan, sabi niya dito, the most inhuman torture. Pero kapag mahuli sila sa labas, ay papatayin sila, no? Sasaktan. Sabi niya dito, the most inhuman torture were inflicted by those in power to force from want of stricken people the last scanty supply which they might have cancelled. And these cruelties were not infrequently practiced by men and were themselves well paid, and who were merely delirious of laying up store for provision for the future. Kaya nga, sabi niya dito, kaya nang nangyayari dito mga kapatid, ito yung sinasabi ni Ellen G. White, 1,000 perish from famine and pestilence. Natural affliction seem to have been destroyed. Husband rob their wives. Diba? Diba? Pag husband and wives, nagmamahalan yan, nagtutulungan, pero sa kalagayan, sa siege ng Jerusalem, yung sila'y kinubkob, husband rob their wives, their husband. Children would sin snatching the food from the mouth of their aged parents. Ang mga lula na sinusubo yung pagkain, biglang hindi makakain yung lula, inaagaw ng kanilang mga apo. No? Ang mag-aasawa nagnakawan. Ganun na. The question of the prophet, can a woman forget the sucking child? Ito yung sabi sa Isaiah 49 15. Malimutan ba ng isa ang kanyang anak na pinasuso sa kanya? Pero anong sabi ni Propeta Isaiah? Yes, malilimutan. Pero ang Diyos, hindi tayo malilimutan. Sabi niya, receive the answer within the wall of that dome city. Sabi niya dito, the hand of the pitiful woman. Mababasa natin sa Lamentation 4:10. Nangyayari sa 70 AD. Ano po itong nangyayari sa 70 AD na nakasulat sa Lamentation 4:10?
sa 4 ng Lamentasyon. Sabi niya dito, no? The hand of the pitiful woman have saddened their own children. They were their meat in the destruction of the daughter of my people. No? Ang isang babae na may naihawak ng kanilang anak, no? Mapapansin ninyo mga kapatid, they were their meat in the destruction of the daughter of my people. Nilalaga nila ang kanilang mga maliliit na anak para lang sila mabuhay. Nakakaranas kayo ng gutom na kakainin ninyo ang inyong mga anak? Nangyayari yan sa 70 AD. Alam niyo pinag-aralan natin yung 2 abomination of desolation. Nangyayari din yun sa Old Testament nung nilusob sila ng Babylonia. Nang nangyayari ang 2 abomination of desolation, nangyayari din sa 70 AD. Ang sarili nilang anak nilaga ng kanilang ina para lang sila mabuhay. Ano pa? Kaya ating babasahin yung Lamentation. Paano ba nakasulat sa aklat ng Lamentation, mga kapatid? Sabi niya dito, ang mga kamay ng mga mahabaging babae, maawain na babae, sabi niya, ay nangagluto ng kanilang sariling anak. Nagiging pagkain ng kanilang pagkain sa pagkapahamak ng anak ng babae ng aking bayan. Kaya nga sabi ni Jesus sa mga babae na habang siya nagpapasan ng krus, iniyakan siya ng mga babae na nagsisunod sa kanya. Anong sabi ni Jesus? Huwag ninyo akong iyakan. Iyakan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Bakit? Sarili nilang anak niluto nila. Kinain nila para lang sila mabuhay. At mayroong pagbabasahin ninyo itong chapter 4 ng Lamentation, ang isang ina, sabihin nila, kakainin natin ang anak ko ngayon, bukas ang inyo namang anak. Ganon kalupit ang nangyayari sa abomination of desolation sa 70 AD na sarili mong anak lulutuin mo, kakainin mo. Kasi wala silang pagkain, wala silang enough supply na tubig na para makasurvive sila. Sa loob ng 4 na buwan mahigit na kinukubkob sila, hindi sila makakalabas. Kapag mahuhuli sila, hindi din sila mabubuhay. Para lang sila makasurvive, kailangan maglulutuan sila para mabubuhay. Ito pa, ang sabi sa alam niyo mga prophecy na ito sa Deuteronomy 28, yun, conditional yung kapag susundin nila ang utos ng Panginoon, pagbabasahin ninyo yung Deuteronomy 28, pagpapalain sila ng Panginoon. Kapag hindi susundin ang kautusan ng Panginoon, itong mangyayari sa kanila. Pero bago natin yan, babasahin muna natin yung The Great Controversy, page 32, paragraph 1. Ito yung sabi niya dito. Again was fulfilled the warning prophecy given the 14th century before. Ano itong warning na binigay ng Diyos 14th century before? Yung aklat ng Deuteronomy. Anong sabi niya dito? The tender and delicate woman among you, which would not adventure to set the sole of her foot upon the ground for delicateness and tenderness, her eyes shall be able toward the husband of her bosom, and toward her own son, and toward her daughter, and toward her children which she shall bear, for she shall eat them for once of all things secretly in the seeds of straitness, wherewith thine enemies shall distress thee in thy gates. Di ba? Nakasulat na rin. No? Tinitingnan niya ang kanyang asawa, tinitingnan niya ang kanyang anak na lalaki at babae, gusto niyang lutuin at kainin. At ginawa nila yon. No? Titingnan natin ang sa Tagalog, ating Tagalogin mga kapatid, para lalo nating maintindihan. Deuteronomy 28, 56 at saka 57. Ang mahabaging maramdaming babae sa gitna mo ay hindi pa
natitikmang itungtong ang talampakan ng kanyang mga paa sa lupa dahil sa kahinhinan at pagkamahabagin, ay magiging masama ang kanyang mata sa asawa ng kanyang sinapupunan at sa kanyang anak na lalaki at babae, at sa kanyang sanggol na lumalabas sa pagitan ng kanyang mga paa at sa kanyang mga anak na kanyang ipinanganak, sapagkat kanyang kakanin ng lihim sila dahil sa kakulangan ng lahat ng mga bagay, sa pagkubkob at kagipitan na iginigipit sa iyo ng iyong kaaway sa iyong pintuang bayan. Nasa prophecy na yan, na ang mga babae magluluto sa kanilang mga anak. Kailan yan natupad? Sa 70 AD, nang nagkakaroon ng lockdown. Pinapapasok ng mga Romano ang mga nag-celebrate ng Passover. Pagkatapos, bawal ng lumabas. Pag lumabas, patay. Ganun kalupit ang mga Romano nang kinubkob nila ang Jerusalem sa 70 AD. No? The Roman leader endeavored to strike terror in the Jews and thus cause them to surrender. Thus prisoner who resisted when taken were scourged, tortured, and crucified before the wall of the city. Yun yung ginawa ng mga Romano. No? The endeavor to strike in terror to the Jews. Kaya nga, at pasurinderin nila lahat. No? Ginagawang prisoner at yung magresisted kapag mahuli, no? Discords, yan yung kanilang ginawa, no? Binubugbog nila, tinutorture, crucified before the wall of the city. 100 were daily put to death in this manner. And the dreadful work continued until along the valley of Jehoshaphat and at Calvary. Crosses were erected in the great number that there was scarcely room to move along them. Kaya nga dikit-dikit yung mga cross. Kapag may mahuli, pinapako nila kaagad sa cross. Kaya nga napaka-dreadful na pangitain ang nangyayari sa 70 AD. So terribly was visited that awful application. 'Di ba? Anong sabi ng mga Hudyo? Ito yung kanilang sinasabi na ang kanyang dugo ay kami ang mananagot sa kanyang dugo at sa aming mga anak. 'Di ba? Ito yung sumpa, di ba? May nanunumpa ang mga Hudyo. Anong sabi ni Pilato? Ipako ko ba ang inyong hari? Sabi niya, wala kaming hari kung di si Caesar. No? Ipako ko ba ang inyong hari na walang kasalanan? Sabi niya, ipako ko ba sa cross? Sabi niya, ang kanyang dugo ay sa aming mga kamay at sa aming mga anak. Inyo yung implication na tinatawag, yung nanunumpa sila na sasagutin ang dugo ni Jesus ay pananagutan nila at sa kanilang mga anak. No? So terribly was visited the awful imprecation uttered before the judgment seat of Pilate. His blood be on us and of our children. Yun yung nangyayari na ang kanilang panunumpa sa harapan ni Pilato. Kasi babayaran na nila ang kanilang kasalanan. At ito yung paraan ng pagbabayad ng kanilang kasalanan na namatay sila sa gutom. No? At kung lalabas man sila, ay tinutorture sila, pinapako, daan-daan ang napako araw-araw, pinapako sa cross. No? At iba-iba pang mga pagpapahirap. After month of fighting, they breached its defenses, destroyed the second temple, the most of the city, and killed, enslaved, and displaced a large portion of its population. Yun yung nangyayari. So, willing si Titus na hindi i-destroy ang Jerusalem. Alam ninyo si Titus, willing si Titus na i-save o
hindi sunugin ang Jerusalem. Babasahin natin itong The Great Controversy, paragraph 32, paragraph 3. Titus would willingly have put an end to the fearful sins. Kasi sa dami ng kanilang pinapatay, halos wala na nga silang lalakaran sa mga krus na kanilang pinatayo. Pinapako nila sa krus lahat ng kanilang mahuhuli. Sabi niya dito, itong mga kakilabot na pangitain, sabi ni Titus, tatapusin na natin ito, no? And thus has spared Jerusalem, no? Wag na ililigtas natin itong siyudad ng Jerusalem, the full measure of her dome. He was filled with horror as he saw the bodies of the dead laying in heap in the valley. Nagiging bunton na, nagiging bulubundukin na ang mga patay na kanilang sa digmaan. Like one entrance, he looked from the cheeks of Olivet upon the magnificent temple and gave command that not one stone of it to be touched. Sabi niya, ingatan ninyo ang Jerusalem na walang mapipinsala, walang masira sa Jerusalem. Gustong i-preserve ni Titus ang templo ng Panginoon, no? Before attempting to gain possession of the stronghold, he made an earnest appeal to the Jewish leader not to force him to defile the sacred place with blood. If they would come forth and fight in any other place, no Roman would violate the sanctity of the temple. Para bang gustong i-preserve ni na wag nating sisirain ang inyong templo. Pwede tayong magira doon sa ibang lugar, lalabas kayo, doon tayo mag-aaway, wag lang dito sa inyong templo. Kasi ginagalang ko ang kabanalan ng inyong templo. Kaya nga, Jehoshaphat himself, the most eloquent appeal, entreated them to surrender. Si Jehoshaphat, no, na sumulat sa Jewish War, ay nakikiusap si Jehoshaphat na surrender na sila. No? Wala silang kalaban-laban. Marami nang namatay sa kanila. Naghihirap na sila sa gutom kahit nagkakainan pa sila. No? Kaya nga, para maligtas ang kanilang sarili, nakiusap si Jehoshaphat na surrender na lang sila. Alam niyo si Jehoshaphat, bakit siya nakasulat sa kalagayan ng Jewish War? Dahil sumurinder siya. No? Yung mga sumurinder, hindi na nakipaglaban, ay inalipin lang. Kaya yun yung nangyayari kay Jehoshaphat. No? Sabi niya dito, to save themselves. Sabi ni Jehoshaphat himself, the most eloquent appeal, entreated them to surrender to save themselves, no, their city and their place of worship. But his word were answered with better courses. No? Yung mapait na pamumusong. A dart were hollowed in him, and last human mediator. Sabi ni Ellen G. White, ito si Jehoshaphat, last human mediator ito na mamagitan, pero itinakwil pa rin, tinanggihan. As they stood pleading with them, the Jews had rejected the entreaties of the Son of God, and now expostulation and entreaty only made them more determined to resist to the last. In vain were the effort of Titus to save the temple, one greater than he had declared that not one stone was to be left upon another. Matupad talaga ang sinasabi ni Jesus Christ na walang bato na nakapatong sa bato na hindi ibabagsak. Anong sinabi ng salita ng Panginoon, matutupad talaga. Kahit gusto ni Titus na ipipreserve, no, sapagkat ginagalang niya ang kabanalan, ay ang mga Israelita determined to fight with the Roman. Sabi niya dito, he determined, however, ito si Titus, that if possible, he would be saved from destruction, but his command were disregarded. After he had retired to his tent at night, the Jews sallying from the temple attacked the soldiers without. No? Habang si Titus ay nagpapahinga, bumalik sa kaniyang tent sa gabi,
ang mga kasundaluhan nagmamadaling umaatake sa kasundaluhan sa labas ng templo. In the struggle, a firebrand was flung by a soldiers through the opening of the porch. No, anong nangyayari mga kapatid? No? Ay itinapon ng sundalo ang apoy. No? Sabi niya dito, sabi niya dito, no? In the struggle, firebrand, habang hawak niya yung apoy, no, was flung by soldiers through the opening of the porch. Itinapon niya yung apoy sa loob. Immediately, the cedar lined chamber about the holy house were in a blaze. No, nasunog sa loob ng templo nung itinapon yung apoy. Titus rushed to the place. Nagmamadali si Titus na pumasok sa lugar, no, para i-save ang templo, no? Sabi niya dito, Titus rushed the place followed by his generals and legionaries. Maraming gustong tutulong na ang apoy mapugnaw nila. And the command of the soldiers to quench the flame, his words were unheeded. Ang kanyang pangungusap o kanyang command hindi pinakinggan. In their fury, the soldiers hurled blazing brands into the chamber adjoining the temple, and then with their swords, they slaughtered of great number those who have found shelter there. Kasi sa loob ng templo, nandoon yung maraming mga tao. Kasi ang inaasahan nila, pag nasa loob ng templo, ililigtas sila ng Panginoon. Pero ang mga kasundaluhan ng Roma, nilulusob sila sa loob, dala ang mga apoy, at ito yung dahilan kung bakit nasunog ang templo. At pinapatay yung lahat na nasa loob, no? Kaya nga, sabi niya dito, no? In temple, and then, with their swords, they slaughtered the great number, those who had found shelter there. Blood flowed down the temple steep like water, no? Bumaha daw ng dugo mula sa templo ng Panginoon hanggang talampakan, mula sa loob ng templo. 1,000 upon 1,000 of Jews perished. Libo-libo ang napahamak. Above the sound of battle, boys were heard shouting, "Ikabad!" No? Habang pinapatay sila sa loob, walang kalaban, narinig nila ang malakas na sigaw, "Ikabad!" Ano yon? The glory is departed. The glory of the Lord departed. Ang proteksyon ng Panginoon ay umalis. Pero matagal nang umalis ang as a nation, close of provision na in Israel as a nation. Individual na lang. At ito yung sabi ni Josephus, mga kapatid, sa kanyang aklat na Jewish War, no? Page 645, book 6, section 266 to 267. No, ito yung talata. Sabi niya dito, and Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left there one stone upon another that shall not be thrown down. Sabi ni Jesus sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga bagay na ito? Walang bato na nakapatong sa kapwa bato na hindi ibabagsak, magigiba. No? Ito yung sabi ni Josephus sa kanyang aklat, as soldiers without waiting for any order. Ang kasundaluhan, hindi na nagsisintay sila ng utos. Snatching the firebrand, kinuha yung apoy. At sabi niya dito, and being lifted up by another soldiers, pinagpasa-pasa nila, set fire to a golden window, through which there was passage to the room, and there around the holy house. Titus ran to stop him, but the fire already had a hold, and it was impossible to restrain to the fury of the soldier. Ang galit ng mga sundalo hindi na kayang kontrolin ni Titus.
no? Dala nila ang apoy, gusto nilang patayin ang mga kasundaluhan ng mga Israelite, no? Here Josephus account how despite Titus' initial order to preserve the temple, a soldier set fire to it and blaze engulfed the sanctuary. Titus could not stop the destruction. The temple was burned. No, yun yung dahilan kung bakit nasunog na ang templo. Titus found it is impossible to check the rage of the soldiers. No, yun yung nangyayari. Sabi niya dito, the binding smoke and fire forced the officer to retreat, that noble edifice leaped to its feet. No? Kaya yun yung at lahat ng nasa loob ng templo ay nasusunog, pinatay. Kaya nga, imagine ninyo mga kapatid na bumaha ang paglalarawan ni Josephus, bumaha ang kanilang dugo katulad ng ulan. Baha na mula sa ulan. Ganon ang dugo. Ganon kadami ang pinapatay kasi more than 1 million ang napahamak sa siege ng 70 AD sa pangunguna ni General Titus. No? Sabi niya dito, it was an appealing spectacle to the Roman. What was it to be the Jews? The whole summit of the hill which commanded the city blazed like a volcano. No? Ang apoy katulad ng pagsabog ng bulkan. One after another, the building fell in and tremendous crash and were swallowed up in the very abyss. The roof of cedar were like sheet of flame. The pinnacle shone like spectacle red light, and the gates tower sent up the column and flame smoke. No? At yung neighboring hill were lighted up. Kaya nga, kahit daw yung malapit na bundok, nagliliwanag dahil sa sunog sa Jerusalem. No? Kaya nga yun yung paglalarawan. Seen watching a terrible anxiety and progress of the destruction. The wall high of the upper city were crowded with pieces. Some fell with the agony of despair. Other is scowling and nabiling vengeance. The shout of the Roman soldiery, they ran to and fro and howling to the insurgent, and they were perishing the flame, mingled with the roaring of conflagration and thundering sound of falling timber. Echoed the mountain, replied black and streak of the people in the heights, and all along the walls surrounded scream and wailing men were expiring with famine, rallied their regaining strength to utter a cry of anguish and desolation. Yung mga gutom, di ba? Dahil sa kumuha sila ng lakas para expiring with remaining strength to utter cry, anguish of desolation. At alam niyo mga kapatid, yung pagpatay na kanilang ginagawa ng mga historian, si Josephus at kahit sa mga sulat ni Ellen G. White, para mapatay pa nila ang ibang mga Israelita, nagiging bundok na ng mga patay. At ang paglalarawan nila, wala nang makikitang lupa o mga bato na hindi makikita ang mga patay. Kung baga habang sila nag-aaway, nasa ibabaw ng mga patay. Naakyat sila sa bundok ng mga patay upang maipagpatuloy ang pagpatay nila ng kanilang mga kaaway. Ganyan ang paglalarawan ng mga historian sa nangyayari sa 70 AD. Ito yung sabi niya dito, sa 35 paragraph 1 ng The Great Controversy, the slaughter within was even more dreadful than expectable from without. Ang pagpatay sa loob, dreadful siya than without. Men and women, old and young, insurgent and press,
Sabi niya dito, those who put and those who entreat mercy, they're hewn down in indiscriminate carnage. The number of the slain exceeded that of the slayer. Kaya nga, ang numero daw ng patay ay mahigit pa sa mga tagapatay. So, napakaraming patay sa pumapatay. The legionaries had to climb over heap of dead, no? Akyat sila sa bundok ng mga patay to carry on work of extermination. No, iyon yung sulat ni Ellen G. White, no? The History of the Jews, Book 16. Ito naman ang sabi ni Josephus, ni Flavius Josephus. Ang sabi ni Flavius Josephus sa kanyang sulat, the ground could not be seen for all the dead bodies. The soldiers had to climb over the heap corpus to continue slaughter. The multitude of those who were slain exceeded all the destruction that any had ever heard of. And it seemed as though the whole city had been turned into charnel house. The blood ran down the step of the temple like rainwater after the storm. No, kaya nga yun yung ganyan ang paglalarawan ni Josephus, gaano karami ang namatay. After the destruction of the temple, the whole city seemed filled upon the hand of the Romans. Leader of the Jews forsook their impregnable tower, and Titus found them solitary. He gazed upon them with amazement and declared that God had given them unto his hand. And no engine, however powerful, could have prevailed against those stupendous battlemen. Both the city and the temple were reached, sabi niya dito, to their foundation, and the ground upon which the holy house had stood was plowed like field. No? Inararo daw siya na katulad ng bukid. In the siege and in the slaughter that followed, more than 1 million of people perished. The survivors were carried away as captive, sold as slave, dragged to Rome to grace the conqueror triumph, thrown to the wild beasts in the amphitheater, or scattered as homeless wanderer throughout the earth. No, kaya nga yung survivor, nangangalat na sila sa buong lupa. Kaya nga mayroong natitira pa ring mga Hudyo. At sa 1948 o sa panahon ng Second World War, pinapatay ang 6 million ni Hitler, at ang mga survival nakabalik sa 1948. Yan ang history nila, mga kapatid, no? Sabi pa niya dito, the Jews had forced their own feathers, they had filled themselves the cup of vengeance in the utter destruction of befall them as a nation, and all the woe that followed them in their dispersion, no? They were put reaping the harvest which their own hand had sown. So, yun yung ano ang kanilang itinanim, inaani na nila. No, nang itinakwil nila ang Panginoon, napahamak sila ng basahin nga ninyo yung Matthew 21, mayroong parables na ginagamit. Talakay natin yung last, no? Kasi pinatay nila ang mga propeta, mga sinugo ng Panginoon, huli niyang sinugo ang anak. Anong sabi ni Jesus? Ano kayang gagawin ng may-ari ng ubasan? Darating siya at papatayin sila na walang awa. Ganon ang ginagawa ng Panginoon na nangyayari sa lahat ng pumapatay sa ating Panginoon. No, sabi niya dito sa Hosea 13:9, sabi niya dito, O Israel, thou hast destroyed thyself, for thou hast fallen thine iniquity. No? Sabi niya, their suffering are often presented as a punishment visited upon them by a direct decree of God. Direct decree of God po ito. It is thus the great deceiver seek to cancel their own work by stubborn rejection of divine love and mercy. No?
Ito yung paglalarawan, stubborn rejection of divine love and mercy. The Jews had caused the protection of God to be withdrawn from them, and Satan was permitted to rule them according to his will. Terrible cruelties enacted in the destruction of Jerusalem are to demonstration of Satan's vindictive power over those who yield his control. No? Kaya pinapatay sila lahat. Sabi na dito, malapit na tayo matatapos, no? Mga 3 slides na lang ito. In August 70 AD, August 25 po ito. No? August 70 AD o CE, the Roman had breached the final defenses and massacred much of the remaining population. They also destroyed the second temple, the western wall, and only extant trees at the second temple. Ito na lang yung natitira ba? Remain, the site of prayer and pilgrimage. Yun na lang wall ang natitira. The loss of the temple for a second time is still mourned by Jews during the Pasch of Tisabib. No? Rome celebrated the fall of Jerusalem by erecting the triumphal arch of Titus. Nag-celebrate ang lahat ng mga Romano, no, nung nabagsak ang Jerusalem at nagpatayo sila ng triumphal arch of Titus. So, mayroong arch of Titus, no? Kapag nakapunta kayo sa Jerusalem, pwede ninyo yung titingnan yung arch of Titus. August 25 nakangker nila, tapos tinayo nila yung arch of Titus, no? We cannot know, ito yung conclusion mga kapatid. We cannot know how much we owe to Christ for the peace and protection we have which we have enjoyed, no? Ang mga alam niyo mula nang itinakwil nila ang Panginoon, almost 40 years pa ang paghihintay ng Panginoon bago sila pinarusahan. Ganon ang pagmamahal ng Kaya nga sa ating kapanahunan ngayon, yung kapayapaan natin ngayon, utang natin ito sa Diyos. Ang ating kasamaan, hindi niya ginagantihan. Pero ang mabuti mga kapatid, magsisisi na tayo, magbalik loob, talikuran na natin ang ating kasalanan. Yan po ang pinakamabuti. Alam niyo yung mga Israel na tumanggap sa Panginoon, nagsisisi sa kanilang kasalanan, hindi sila napahamak. Ang abomination of desolation doon sa nagmamatigas at hindi nagsisisi. Kaya nga ito, sabi ni Ellen G. White, we cannot know how much we owe to Christ for the peace and protection that which we enjoy. It is the restraining power of God that prevent mankind from passing fully under the control of Satan. No? Kaya nga, pag nandyan ang proteksyon ng Panginoon, walang kapangyarihan si Satanas. Pero kapag alisin ng Panginoon ang kanyang proteksyon, Satan will take over and will destroy us. Kaya nga yun yung nangyayari sa Jerusalem. No? The disobedient and unthankful have great reason for gratitude for God's mercy and long-suffering in holding in check of cruel, malignant power of the evil one. No? E dito yung, sabi niya dito, but when men pass the limits. Alam niyo yung limits ng Panginoon? 70 weeks. Pero pagkatapos ng 70 weeks, nagbigay pa siya ng another limit. Mercy period ng Panginoon. Na baka sakali, no? Putulin na sana yung puno ng igos, pero nagbigay pa siya ng another extension of years. 3 years and a half. Pero pagkatapos sa 3 years and a half na ang final verdict, ang kanilang kaharian alisin sa kanila, nagbigay pa ang Panginoon ng almost 40 years, 39 years, bago napahamak ang Jerusalem. No? But when men pass the limit of divine forbearance, the restraint is removed, God does not stand toward the sinner as the executioner of the sentence against the transgression, but He leaves the rejecter of His mercy to themselves to reap what which was have sown. No?
Aanihin na nila kung ano ang kanilang pinupunla. Every rays of light rejected, every warning despised, or unheeded, every passion indulged, every transgression of the law of God, it is seed sown which yield its unfailing harvest. Kaya nga, yun yung kumusta kaya tayo ngayon? Paano natin tinanggap ang mga warning? Paano natin isinasabuhay ang panawagan ng Panginoon na tayo magbalik loob? No? The Spirit of God, persistently resisted, it is the last withdrawn, is at last withdrawn from the sinner. And then, there is left no power to control the evil passion of the soul, no protection from the malice and enmity of Satan. No? Kaya nga sana natutunan natin ito. The destruction of Jerusalem is a fearful and solemn warning to all who are trifling, with the offer of divine grace and resistant the pleading of divine mercy. Kaya nga, wag nating itripling ang panawagan ng Panginoon. Kasi nagbibigay siya ng mercy and grace para sa mga makasalanan. Never was there given more decisive testimony of God's hatred of sin, and to the certain punishment will fall upon the guilty. No? Ito yung last, mga kapatid, bago tayo manalangin. The Savior's prophecy concerning the visitation of judgment upon Jerusalem is to have another fulfillment. Ito yung gusto kong iiwan sa inyo. Sapagkat, bakit ating pinag-aralan ang destruction ng Jerusalem? No? Ito yung sinasabi sa The Great Controversy. Sabi ni Ellen G. White, the Savior prophecy concerning the visitation of judgment upon Jerusalem is to have another fulfillment. Ano itong another fulfillment? In the last day. Kaya nga, the peril of the last day. Perils of the last day ang to have another fulfillment in which the terrible desolation was a paint shadow. Yung nangyayari sa 70 AD, paint shadow daw yon na larawan. In the pit of the chosen city, he may behold the dome of the world that has rejected God's mercy and trampled upon His law. Ang kasalanan ng Israel, itinakwil nila si Jesus Christ. Ang kasalanan ng mga Kristiyano sa huling araw ay itinakwil ang kanyang kautusan. Magkakaiba, ha? Tinanggap nila si Kristo, pero itinakwil ang kautusan, yun ang kasalanan sa huling kapanahunan. At mag-ingat kayo sa lahat ng nagtakwil sa kanyang kautusan. Kasi kung ano ang nangyayari sa 70 AD, ito din ang mangyayaring kapahamakan sa lahat na naglapastangan sa kanyang kautusan. Sabi niya dito, dark are the record of human misery that earth that has witnessed during the long centuries of crime. The heart sicken and the mind grows pent in contemplation. Terrible have been the result of rejecting the authority of heaven. Yung kautusan, terrible daw, sabi niya dito, have been the result of rejecting the authority of heaven. But the sins yet darker is presented in the revelation of the future, the record of the past, the long procession of tumult, conflict, and revolution, and battle of the warrior, with the confused noise, garment rolled in blood. What are these is contrast with the terror of the last days, when the restraining Spirit of God shall be wholly withdrawn from the wicked, no longer to hold the check and outburst of human passion and satanic wrath. The world will then behold, as never before, the result of Satan's rule. No, napapansin ninyo nang hindi nila tinanggap ang Panginoon, ang mensahe ng mga alagad, hindi nila tinanggap
inalis ng Panginoon sa kanila ang kaligtasan, inalis ang banal na espiritu na mangungusap sa kanila, nag-take over si Satanas, nagiging masama sila kaysa dati, at anong nangyayari? No? Si Satanas nag-take over na si Satanas na ang namamahala sa kanila. Nang lumusob ang kanilang mga kaaway, pinatay ang karamihan sa kanila at kakaunti na lang ang natitira. Ganon din ang mangyayari sa huling kapanahunan. At alam ninyo, ang kasalanan ng Israel ay ang itinakwil ang kanilang tagapagligtas. Ngunit sinabi ni Ellen G. White, ang malaking kasalanan ng mga Kristiyano sa ating kapanahunan ngayon ay ang pagtakwil sa kautusan ng Diyos. At pareho uli ang mangyayari. Lahat ng nagtakwil sa kanilang sa kautusan, no? Nilapastangan, binabastos ang kautusan ng Diyos, ang pamamahala ng Diyos sa langit at sa lupa, hindi sinunod, nilapastangan, at pananagutan din nila yan sa huling araw. No? Katulad sa nangyayari sa Israel, pinanagutan nila ang kanilang kasalanan. Ang lahat na naglapastangan sa kanyang kautusan, mananagot din sa tinatawag na perils of the last days. No? Sa ating pagtatapos, tayo po'y manalangin. Kung gusto ninyong magtanong, mag-comments sa ating video, atin pong igagalang yan. Kung mayroon kayong mga tanong, pwede nating sasagutin. Pero sa ating pagtatapos, imbitahan ko kayo na iyuyuko natin ang ating mga ulo sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, Ama naming banal, minsan pa, Panginoon, aming pinasalamatan kayo sapagkat nakikita namin ang kahihinatnan sa mga naglapastangan sa anak ng Diyos, naglapastangan ng kanyang mga salita, at sila po'y napahamak ng tinalikuran na ninyo at itinakwil bilang inyong bansa. Ang bansang Israel ay nangangalat sa buong mundo after 70 AD. At ngayon, nakabalik na sila uli. Dahil mayroon ding hula, may kinalaman sa kanila. Ang remnant ng Israel tatanggap sa aming Panginoon at ililigtas silang lahat. Pero sa mga napapahamak, binabayaran nila ang kanilang mga kasamaan at kasalanan dahil itinakwil nila ang anak ng Diyos at ang kanyang panawagan na magsisisi at magbalik loob, pinawalang bahala. Ganon din sa aming kapanahunan ngayon. Ang amin namang, ang kasalanan naman sa huling kapanahunan, hindi ang pagtakwil sa tagapagligtas. Ang kanila namang itinatakwil, ang kautusan ng Diyos, ang inyong panggoberno sa langit at lupa, nilapastangan ng marami. Nawa, Panginoon, ang mensaheng ito, mahabag kayo sa mga taong naglapastangan sa kautusan. Naway magkakaroon ng pagkakataon na magsisisi ang lahat, magbalik loob, at susundin ang inyong pamamahala sa lupang ito kung saan kami nabubuhay. Kung ano ang aming ipinunla, ayan ang aming aanihin. Nawa, aanihin namin ang inyong habag, ang inyong pagpapala at ang inyong pagpapatawad. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig mo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Minsan pa, mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagtunghay. Nawa ang kapayapaan ng Panginoon sumasa ating lahat. Nawa ang pagpapala nawa ng Diyos ay maranasan natin habang tayo naghihintay. Next nating topic, abangan ninyo, ang ikatatlong abomination of desolation. Hindi ko alam kung 2 video uli ang aking gagawin, pero naway pagpapalain tayo ng Panginoon, naway marami kayong natutunan sa ating pag-aaral sa gabing ito. God bless you all.